Ang atin pong pag-aaral, nagdalayon po ito na mapaalalahanan tayo na huwag nating aksayahin yung ating buhay, kundi sa halip po ay ilaan natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang version po ng Biblia na ating ginamit sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at yung English version ay New American Standard Bible. Maraming mga tao po, kasama ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano, maraming mga tao, maging yung mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya ng Diyos, hindi nila nalalaman na sinasayang nila yung kanilang buhay. Paalala po mga kapatid, tayo po ay iniligtas upang maglingkod sa Panginoon. Merong layunin kung bakit tayo nilikha, merong layunin kung bakit tayo iniligtas. Bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating kaligtasan, meron tayong bahaging dapat gampanan. Iyon po ay ang maglingkod sa Panginoon. Sa ating talakayan ngayon, hinihikaya tayo, ini-encourage tayo na maglingkod sa Panginoon, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi po natin inilalaan yung ating buhay para sa Panginoon, maaaring hindi natin namamalayan, sinasayang lamang natin ito, yung ating buhay. Iniisip ng maraming tao, ang buhay po ay para sa mga bagay dito lamang sa lupa. Maraming mga tao nagpupursigi para sa kayamanan, nagpupursigi sila para magkaroon ng kapangyarihan, ng katanyagan, at iba pang mga pansamantalang mga bagay lamang. Inaakala ng iba, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malaking kayamanan, ng maraming pera, sa pagkakaroon ng kapangyarihan, ng impluensya, at pagiging sikat o tanyag sa lipunan, yun daw po yung purpose ng buhay. Sinasabi po sa sulat ni Marcos, sinalita ito ng Panginoon nung siya ay nangaral dito sa lupa. Basahin po natin bilang paalala sa atin. Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Kung gusto nating masayang yung buhay natin ngayon, at kung gusto nating mapahamak yung ating buhay o soul sa New American Standard Bible, magpatuloy tayo sa pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Kung gusto nating mapahamak yung ating buhay, magpatuloy tayo sa pamumuhay na hiwalay sa layunin ng Diyos. Muli po, paalala, we are saved to serve the Lord. Inalis tayo sa kapahamakan, inalis tayo sa parusa ng kasalanan, nilinis tayo, pinatawad tayo, at namumuhay po tayo ngayon. Pagkakataon po ito, opportunity po ito, itong ating buhay para paglingkuran ang Panginoon. Habang may lakas pa tayo, habang may oras pa tayo, habang may kakayahan po tayo, samantalahin natin yung bawat pagkakataon na meron tayo para maglingkod sa Panginoon. Bakit po? Sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So meron po talagang araw ng paghuhukom. Mangyayari ito, yung judgment, at hindi natin pwedeng takasan, hindi din natin pwedeng i-delay dahil nakatakda na yan. And dahil totoo po yung judgment, tayo yung mag-a-adjust dapat. Hindi ang araw ng paghuhukom ang mag-a-adjust na sasabihin natin na wag muna, hindi pa ako handa. Tayo po ang mag-a-adjust. Nakatakda po yan. At pansinin po ninyo na yung buhay na meron tayo ngayon, maikli lamang yung oras natin. Kaya po maging maingat tayo. Saan ba natin gugugulin yung ating buhay? Saan ba natin ilalaan, igugugol yung mga oras at pagkakataon na meron tayo? Maging maingat po tayo at wag nating hayaang masayang ang ating buhay. Habang nasa katawang lupa po tayo, yung oras po natin paikli ng paikli, paubos. At sa ibang mga pagkakataon, nararamdaman natin mabilis maubos ang ating oras. Yung 50 years, o kaya yung 70 o yung 80 years, maging yung 100 years na buhay, mabilis na lumilipas eh. Ngayon nga lang, di ba, di natin napapansin or di natin napansin, ang bilis lumipas na patapos na pala itong year 2023. Parang kailan lang, January, pero ngayon December na.
So, ang pagsasabuhay ng layunin ng Panginoon, kung bakit tayo iniligtas ngayon mismo. Kasi mabilis yung panahon eh. Mabilis yung oras. So, kung ang layunin po ng ating buhay, kung bakit tayo iniligtas, kung bakit tayo nilikha, ay para paglingkuran ng Panginoon, ngayon yung pagkakataon na yan para maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi po bukas, hindi next year, hindi next week, o kaya hindi next month, kundi ngayon, yung pangkasalukuyan. Dahil hindi natin alam kung kailan darating itong itinakda sa mga tao na mamatay minsan, tapos paghukom. Hindi natin alam kung kailan yan darating, pero nakakatiyak tayo na parehong mangyayari yan, yung kamatayan at paghuhukom. Alin man yung mauna, pero parehong tiyak na mangyayari yan. So, sinasayang ba natin yung buhay natin? O saan natin ginugugol? Sinasayang ba ng mga tao sa paligid natin? Sinasayang ba ng pamilya natin, ng mga kaibigan natin yung buhay na meron sila? Sinasayang ba nila yon? Hindi natin kailangan maging masamang tao tulad ng isang mamamatay tao, drug lord, gambling lord, taong maraming masasamang bisyo, drug addict, drug pusher, para masabing sinasayang natin yung buhay natin. Hindi natin kailangang maging ganun. Pwede kang maging matagumpay sa kayamanan, pwede kang maging matagumpay sa karir mo, pero sinasayang mo pa rin yung buhay mo. Paano po? Kapag yung buhay mo ginugugol at ginagamit mo hindi para sa Diyos, sinasayang mo po yung buhay mo. Kahit mapasayo pa po or makamtan mo yung lahat sa sanlibutan, pero hindi mo iniuukol, hindi mo ginugugol para sa Diyos ang buhay mo, sinasayang mo lamang yan. Kaya po kung ang isang tao, kahit matagumpay siya sa anumang larangan dito sa mundo, kahit tinitingala siya ng maraming tao, pero hindi niya ginagamit yung buhay niya para sa paglilingkod sa Panginoon, pag-aaksaya yan ng buhay. Huwag nating sayangin yung ating buhay at oras na meron tayo. Ibigay natin yung ating buhay, ipagamit natin yung ating buhay sa ministeryo ng Panginoon. At ngayon po, yung oras para maglingkod. Huwag nating aksayahin. Yung lakas na meron tayo, yung kakayahan na meron tayo, yung buhay na meron tayo, huwag nating aksayahin. At upang hindi masayang yung buhay na meron tayo ngayon, ilaan natin yan at ipaglingkod sa Panginoon ngayon. Hindi next week, hindi next month, hindi next year na. Ito pong pangkasalukuyan, yung oras, ito pong ngayon, yung oras para maglingkod sa Panginoon. Mula po sa paglikha ng Diyos, simula hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yung kwento na yon, meron po akong mga piling talatang ibabahagi sa inyo at pagbulay-bulayan po natin yung nakapaloob na mensahe sa mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia para magtaglay tayo ng karunungan at yung ating buhay nga po ay hindi natin masayang. Una po, ito rin po yung unang punto ng ating pag-aaral, nilikha ng Diyos ang tao upang siya'y sambahin at parangalan. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang lahat. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay kasama tayong mga tao. Tayo po ay nilikha upang ang Diyos ay mabigyan ng karangalan at papuri. Nilikha ng Diyos sina Adan, si Eva, upang maging salamin ng katwiran at kabanalan ng may likha. Nilikha ang tao upang maging salamin ng katuwiran at kabanalan ng Creator. Sa Genesis chapter 1 sa verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. God created man in His own image. In the image of God, yung tao po nilalang, created. Isang maaaring ibig sabihin nito, kasi unique yung paraan ng pagkakalikha sa tao kung ihambing sa ibang nilalang ng Diyos. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, yung tao lamang po ang binigyan ng pribilehiyo na makilala ang Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos.
Ang paalala sa atin, nilikha tayo, hindi tayo yung may-ari. Hindi tayo ang maghahari, kundi susunod tayo sa utos ng lumikha, ng lumalang sa atin. Meron pong makapangyarihang lumikha sa atin na dapat nating sundin. Ano po ba yung dakilang utos? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So, Mateo chapter 22 verse 27. Ito yung pinakamahalagang utos. At alam natin yung ikalawa, nakasunod yan yung pag-ibig sa kapwa. At kung iniibig nga natin ang Panginoong Diyos ng buong buo sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, dapat po ang Diyos ang nabibigyan ng karangalan. At mabibigyan natin ng glory, maluluwalhati natin ang Diyos, ma-worship natin ang Diyos sa tuwing sinusunod natin siya. At ang sinasabi naman po sa Book of Revelation, dito sa chapter 14 sa verse 7, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang payo dito, fear God and give Him glory. Ganito yung dapat na design ng ating buhay para hindi sayang. Nagbibigay glory, nagbibigay luwalhati sa may lalang. So, para hindi sayang, sumusunod tayo, iniibig natin ang Diyos, natatakot tayo sa Diyos. Niluluwalhati natin ang Diyos. Kaya lang, ganyan yung design. Ano nangyari? Ano naging tugon ng mga tao? Yan yung dapat na disenyo ng Diyos eh. Sa simula pa lang eh. Kaya lang, ang nangyari, yung dapat na disenyo ng Diyos, sinalungat nating mga tao. Nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya at parangalan. Pero hindi ganun yung naging pagtugon natin. Sa ikalawang punto po, after ng paglikha, ito naman yung naging tugon ng tao sa Diyos. Sumuway at hindi nagpasakop sa Diyos. Nagkasala ang tao. Kabaliktaran, sa halip na sumunod, sumuway, hindi nagpasakop. Wala pa sa simula, sa paglikha pa lang, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao para magkaroon ng masaganang buhay. Sa kabila ng kabutihan at ng mabuting layunin ng Diyos, sumuway sina Adan at Eva. Mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, nung pumasok yung kasalanan, tayong lahat po nagkasala. Kaya sabi dito sa Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi naman ganyan yung disenyo ng Diyos eh. Kaya lang sa pagsuway ng tao at hindi pagpapasakop sa Diyos, ganyan yung naging resulta, ganyan yung naging nangyari. Sinasabi po dito, hindi lang sina Adan yan, hindi lang sila Eva, kundi lahat. Na sa halip na sumunod sa Diyos, sumuway, nagrebelde, hindi nagpasakop sa Diyos. Kaya all sin, ang lahat ay nagkasala. Sa halip na mabigyan ng glory, sa halip na mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin nabigyan ang Diyos ng karangalang nararapat sa Kanya dahil sa pagpasok ng kasalanan. Sa ating pagsuway sa Diyos, yung pinapalitan natin siya sa pamamagitan ng ating pag-iisip, yung sa pamamagitan ng ating salita o kaya ng gawa, pinapalitan natin siya na umaasta tayo ang may-ari at tayo ang dapat masunod sa ating buhay. Tawag po doon, kasalanan. At sinasabi po sa atin dito, lahat tayo ay nagkasala. Sa ibang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sinasabi niya, lahat ng tao ay makasalanan, lahat ng tao ay hindi matuwid, hindi marunong magpasakop, hindi marunong matakot sa Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin po natin ang Romans chapter 3 sa verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang design po, mag-glorify ang Diyos. Kaso nagkasala ang tao.
Ang nakakalungkot lang sa ilang mga pagkakataon, pilit nating gina-justify yung ating pagkakasala. Iniisip ng iba, aminado nga sila, nagkasala sila. Pero sinasabi naman na baka hindi napansin ng Diyos yung kasalanan natin kasi maliit lang naman. Small sins lang naman. At mapagmahal ang Diyos. So baka hindi napansinin. Pinipilit na gina-justify yung kasalanan. Totoo po na mapagmahal ang Diyos. Pero totoo din po na makatarungan ang ating Diyos. Kung lahat po ay nagkasala, hindi pwedeng basta isang tabi na lang ng Diyos ang kasalanan. Sa ikatlong punto po, dahil sa pagkakasala ng tao, at bigyan pansin po natin ito, no? Lalo na kung alam natin na at aminado tayo na nagkakasala tayo at fall short tayo sa glory ng Diyos. Ito ikatlong punto, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoong mapagmahal ang Diyos, pero makatarungan ang Diyos. Totoong mapagpatawad ang Diyos, pero matuwid ang Diyos. Banal ang Diyos, kaya galit siya, napupuot siya, namumuhi siya sa kasalanan, at ang lahat ng nagkasala ay nasa ilalim ng makatarungang parusa ng Diyos. Ang parusa, ang kabayaran, ayon dito, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Nakikita natin lahat ng katangian ng Diyos sa sulat ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So mapagmahal ang Diyos, pero makatarungan ang Diyos. Mapagpatawad ang Diyos, pero matuwid ang Diyos. Dahil sa kasalanan, napapahiwala yung tao sa Diyos. Galit at puot ng Diyos ang katapat ng ating kasalanan. Ngayon, kung hindi natin nare-realize na ganun pala, malaking problema yan. At kung hindi natin nare-realize na malaking problema ang kasalanan, sinasayang natin yung buhay natin. Matinding galit at puot ang sasapitin ng taong makasarili, rebelde, at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi namumuhay pa sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Ang iba, hindi nila nakikita kung gaano kasama yung pagiging makasalanan. Malaking problema po yan. Yung namumuhay sa kasalanan. Kahit pa i-justify natin na maliit lang naman yung kasalanan natin, malaking problema po. Hopeless po tayo dahil tiyak ang parusa sa makasalanan. Sa iba naman po, nag-aakala sila na sa pamamagitan ng mabubuting gawa nila o kaya sa pamamagitan ng relihiyon nila, tulad ng pagiging member ng kanilang church o kaya paggawa ng kanilang mga inimbentong tradisyon, sakripisyo, mga alay, inaakala nila na makakalapit sila sa Diyos. Nabayad na nila yung kasalanan nila at ligtas sila dahil sa ginawa nila. Nagkakamali po sila kung gawa ng tao ang basihan. Gaano ba tayo ka-hopeless bilang mga makasalanan? Sa ika-4 na punto po ng ating aralin ngayon, hindi makalalapit sa kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa. Ganyan tayo kawalang pag-asa. Ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos, kabanalang walang bahid dungis. Kung lahat po tayo, kung lahat ng tao ay nagkasala, hindi tayo makakalapit sa kabanalan ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, ang sukatan niya, ang pamantayan niyan, kabanalang walang bahid dungis. Kahit maliit, kahit konting dungis, wala. Kung nabahiran po tayo ng kasalanan, sabihin man nating maliit lang na kasalanan, hindi tayo makakalapit at hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kilalanin po natin ang Diyos sa sulat ni Apostol Pedro naman sa unang Pedro chapter 1 verse 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat
ako'y banal. Ang focus po natin dito, ang Diyos. Kung sino siya, ano ba yung katangian niya. Holy One. Yun ang tumawag sa atin. Sabi niya, ang katangian niya, for I am holy. Ang kabanalan ng Diyos, hindi natin maaabot sa pamamagitan ng sariling gawa natin. Hindi tayo pwedeng manangan sa sarili nating gawa, kahit pakiramdam pa natin, mas mabuti tayong tao kung ikukumpara sa iba. Mas mabait tayo, mas matino tayo, mas matuwid tayo kung iahambing sa iba. Kahit mas marami pa pong mabubuting gawa ang ginagawa natin. Pero kung meron pa rin tayo nagagawang kasalanan, kahit maliit na kasalanan, hindi tayo karapat-dapat at hindi tayo makakalapit sa Diyos. O kaya isipin natin na wala naman akong ginagawang masama. Kahit maliit na kasalanan, wala akong ginagawa. Puro mabubuting bagay ang ginagawa ko. Mabuting tao ako. Maging ang pinakamabuti mo pong gawa sa pamantayan sa sukatan mo po, yung pinakamabuti mo ng gawa, marumi pa rin yan sa paningin ng Diyos. Basahin natin ang Isaiah chapter 64 sa verse 6. Sinasabi po, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at pinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. And all our righteous deeds are like a filthy garment. Naging parang maruming kasuotan. So, lahat po tayo marumi sa harap ng Diyos. Sinasabi po dito, kahit yung mabubuting gawa natin, maruming basahan o kaya maruming kasuotan ang katulad. Ang isang paraan po kung gusto nating makalapit talaga sa Diyos, kailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Lahat ng utos sa kautusan, susundin natin. Wala tayong lalabagin kahit isa. Doon tayo makakalapit sa Diyos. Kaya ba natin yon? Ganon tayo ka-hopeless kung sa gawa tayo aasa. Kung sa gawa lang ng tao, kaya sa gawa lang natin tayo aasa, talagang hopeless tayo. Hindi tayo makakalapit sa Diyos. Sinasabi sa sulat ni Santiago sa chapter 2 verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Mas madali sa atin ang sumuway kaysa sumunod. Maaring meron nga tayong nasusunod sa kautusan, pero posible pa din po na meron tayong malabag. Ano ngayon yung hatol? Guilty tayo sa pagsuway sa lahat ng nasa kautusan. Isa lang yung masuway natin. Mas madali sa atin yung sumuway. Nakaugat po sa puso natin, nakatanim sa isip natin ang problema. Hindi natin kayang sundin ang buong kautusan. Hindi natin kayang ibigin ng buong puso ang Diyos kasabay ng pag-ibig natin sa kapwa-tao, tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Buong buhay natin. Buong 50 years, buong 70, buong 100 years. Hindi natin kayang tumupad ng buong kautusan. Guilty tayo. May nalalabag tayo. Aminado tayo doon. Ang parusa, sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 10. So ang sumpa, ang parusa, cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of law. Tayo po ay mga makasalanang nararapat lamang tumanggap ng walang hanggang parusa ng Diyos. Wala tayong magagawa para matakasan yon. Wala tayong magagawa para makalapit tayo sa Diyos. Yan yung problema natin. Wala tayong magagawa. Hopeless tayo. Nararapat tayo sa sumpa at parusa ng Diyos. Nararapat tayo sa cursed, sa sumpa at sa parusa. Sa malaking problemang kinalalagyan natin na yan, ang Diyos po ay gumawa at nagbigay ng solusyon para sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos at pagiging makatarungan at pagiging banal ng Diyos, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Ito po yung ikalimang
punto ng ating pag-aaral. Upang mailapit tayo sa Diyos, si Jesus ay naparito, namatay sa krus para sa atin, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi lang nanaog sa lupa ang Panginoong Jesus. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. Namatay ang Panginoon para sa atin at muli siyang nabuhay para mabigyan tayo ng pag-asa na tayo din po ay muling bubuhayin. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Diyos Ama mismo ang nagbigay ng solusyon sa napakalaking problema natin, sa kawalang pag-asa natin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di ba po? Yan yung malaking problema natin, sinulusyonan yun ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Damhin po natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Basahin natin itong Romans chapter 5 verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. God demonstrates His own love toward us. Hindi man tayo karapat dapat ibigin. Actually, ang nararapat sa atin ay kamatayan, parusa, sumpa. Pero grabe, no? Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At pinatunayan niya yon sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Wala naman pong kahit sino sa atin dito na makakapagsabi na hindi totoo yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Maraming mga saksi, maraming mga nagpatotoo, maraming mga handang mamatay at namatay nga para patunayan na totoo yung pangyayaring yan. Maraming mga ebidensya totoong nangyari ang pagkamatay ni Jesus. Meaning po, totoo na minamahal tayo ng Diyos. At tingnan din po natin kung gaano naging masunurin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo na hindi karapat dapat, pero nagpakababa para sa atin ang Panginoon. Namuhay bilang tao. Sinunod ang lahat ng nais ng Diyos. Alang-alang yon, at lahat ng yon para sa kapakanan natin. Basahin natin ang sulat ni Apostle Peter, unang Pedro chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ipinako si Jesus sa krus para akuin yung bigat ng parusa ng Diyos sa kasalanan. Yung matuwid, ang ating Panginoong Jesus umako ng parusa para tayo na hindi mga matuwid ay madala niya sa Diyos. Kaya wala sa gawa natin. Kundi nasa gawa ng Diyos sa pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagkasugo ng Amang Diyos kay Jesus. Ang Panginoon ay namatay, ang Panginoon ay inilibing, at sa ikatlong araw muling nabuhay, nagtagumpay sa laban sa kamatayan, nagtagumpay sa laban sa kasalanan. Ayan yung good news. Yan yung magandang balita para sa atin. Gawa ng Diyos, kalooban ng Diyos para madala tayo pabalik, palapit sa Diyos. Sa grabing ginawa ng Diyos para sa atin na yon. Sa grabing pag-ibig ng Diyos para sa atin na yon. Ano yung dapat nating pagtugon? Kung may magagawa na talaga tayo, ano yung dapat nating gawin kung meron tayong magagawa para maligtas? Ito na po yung direction kung paano natin hindi masasayang yung ating buhay. Sa next point po natin, buong pusong tanggapin si Jesus at sampalatayanan ang kanyang ginawa para sa atin. Kung may magagawa nga tayo, ito yon. Buong pusong tanggapin si Jesus, sampalatayanan ang kanyang ginawa para sa atin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa grace, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay naligtas. At ang kaligtasan, biyaya po yan o kaloob sa atin, hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa. Basahin natin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso sa chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. By grace, you have been saved through faith. Ayun sa talatang ito, yung kaligtasan, tayo ay naligtas, it is the gift of God, not as a result of works. Nahabag sa atin ng Diyos, naawa sa atin ng Diyos. Ginawa niya para sa atin ang hindi natin kayang gawin. Ibinigay niya sa atin yung
hindi natin karapat dapat tanggapin yung salvation. At yung kaligtasan po ay libreng regalo, gift of God, libreng kaloob mula sa Diyos. Hindi natin kayang bilhin yan. Ibinigay niya ng libre. Hindi natin kayang pagtrabahuhan, hindi natin kailanman mababayaran. Kung hindi po sa pamamagitan ng gawa natin, paano mapapasa atin itong gift of God? Kung hindi sa pamamagitan ng sarili natin, ng gawa natin, paano mapapasa atin itong regalong kaloob sa atin? Paano natin ito ngayon tatanggapin, itong salvation na ito? Ano yung nararapat na hakbang? Sa Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Repent and return so that your sins may be wiped away. Nabasa natin kanina, may parusa sa mga nagkasala na hindi tayo makakalapit sa Diyos kasi may bahid dungis tayo. Ang hakbang po, sinasabi dito, repent, magsisi. Meaning tayo po ay makasalanan na lumalabag sa kautusan ng Diyos at nararapat lamang tayong parusahan. Ipahayag natin yung ating mga kasalanan sa Diyos at humingi tayo ng tawad. At ang sinasabi pa po, magbalik loob, return. Tumalikod sa kasalanan, magsimulang magpasakop kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sinasabi diyan, mapapawi ang ating mga kasalanan. Yan sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma naman, dito po sa Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. That if you confess and believe in your heart, sabi diyan, maliligtas ka. Maalis ka sa parusa ng kasalanan, malilinis ka sa karumihan. Ang sasampalatayan na natin ng buong puso at ipapahayag ng ating bibig, walang iba po kundi si Jesus. Paniwalaan natin si Jesus na ating Panginoon at may otoridad sa lahat ng bagay sa ating buhay. Magtiwala sa Panginoon at isuko ang buhay at magsimulang sumunod at maglingkod sa Panginoon. Ang pagtanggap po kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi basta-basta may pagpapaliban. Hindi dapat dinidelay din. Bakit po? Ano yung dahilan? Sa next point natin, dahil babalik ang Panginoong Jesus upang ibigay ang kaligtasan sa mga sumusunod sa Kanya. Ngunit parusa naman laban sa mga sumusuway sa kalooban ng Diyos. Si Jesus na tagapagligtas ngayon, babalik po siya balang araw bilang hukom ng lahat ng tao. Ang tugon natin sa Kanya ngayon, ang siya magiging tugon naman niya sa atin sa Kanyang pagbabalik. Kung itinatakwil po natin siya ngayon at tinatanggihan natin yung Kanyang alok na kaligtasan, tatakwil niya rin tayo sa harapan ng Ama. Sa pagbabalik ni Jesus, parurusahan po niya ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Ang lahat ng hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 hanggang 9, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng Kanyang kalakasan. Grabe yung mawawala sa isang tao na sinasayang ngayon ang kanyang buhay. Ang parusa o penalty sa mga hindi kumikilala at hindi sumusunod, walang hanggang pagkapuksa at palalayasin. Mahihiwalay sila sa Panginoon, palalayasin sa harapan ng Panginoon. Pero kung sa buhay na ito po ay tatanggapin natin si Jesus, kung sa buhay na ito po tatanggapin natin siya, tatanggapin din po tayo ng Panginoon sa araw ng Kanyang pagbabalik.
At makakasama natin ang Diyos sa isang buhay na walang hanggan, sa isang buhay na walang katapusan, ang kasiyahan. So, ang solution sa malaking problemang maaari nating harapin, walang iba kundi si Jesus. Ang solution para hindi tayo mapunta o mahulog sa kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at hindi tayo palayasin sa harapan ng Panginoon, ang solution po walang iba kundi si Jesus. Narito po ang isang talata sa Biblia kung saan inaalok o inihahayag mismo ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili bilang solution o daan patungo sa Ama. Basahin po natin. John chapter 14 sa verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Nihayag ng Panginoon ang kanyang sarili, pinapakilala niya. Paano tayo tutugon? And totoong hindi madali ang sumunod kay Jesus. Hinihikaya tayong sumunod. Hinihikaya tayong maglingkod. Totoo po na hindi madali ang sumunod kay Jesus. Maaring mawala sa atin yung pangalang iniingatan natin o mga pangarap natin sa buhay, pwede yung mawala o mabawasan o mawala yung kayamanan natin o kaya pamilya, mga kaibigan, mga taong malapit sa atin, maaaring mawala. O kaya sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging yung ating sariling buhay, pwede yan na mawala. Pero alam natin ang kapalit. Ang matatamo natin, higit pa sa maaaring mawala sa ating buhay ngayon, kung tayo po ay susunod sa Panginoong Hesus. Ang matatamo natin, makakasama natin ang Diyos ng walang hanggan. Mapapasa atin si Jesus bilang walang hanggang kayamanan at kagalakan ng walang hanggan. At wala tayong maihahambing kay Jesus. Anumang bagay dito sa mundo, anumang bagay na meron ka, o anumang bagay na alam mo na nandito sa mundo, wala tayong maihahambing kay Jesus. Sa mga katotohanan at puntong ating tinalakay bilang panghuli po at karagdagang aplikasyon pa at iniiwang aral o mensahe sa bawat isa sa atin, maging handa sa paglilingkod sa Panginoon ngayon kaysa magsisi sa huli. Magpagamit po, magpasakop, ibigay ang buhay sa ministeryo para sa Panginoon. At ngayon yung tamang oras sa paglilingkod sa Panginoon para hindi natin masayang yung ating buhay. Bakit ngayon? Bakit hindi pwede bukas? Bakit hindi na lang next week, next year? Pinag-aaralan natin ito at ipinamamanhik po sa atin. Pinamamanhik natin din sa isa't isa na magsimula at magpatuloy tayo naglilingkod ngayon sa Panginoon. Dahil hindi po natin alam ang bukas. Huwag natin laging ipangatwiran na, Lord, bukas na lang ako maglilingkod. O kaya bukas na lang ako magpapasakop sa iyo. Panginoon, bukas na lang ako magpapagamit sa iyo. Bukas na lang ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Next month na lang, next year na lang, or bukas ko na lang, or sa susunod ko na lang aakay ng pamilya ko, ang mga kaibigan ko. Next month na lang ako magpapagamit sa inyo at aakayin yung mga kakilala ko patungo sa pananampalataya kay Jesus. Huwag natin laging ipangatwiran yung bukas na lang. Kapag sinabi nating bukas, hindi lang ibig sabihin na literal na tomorrow. Dahil ngayong gabi na, bukas na lang. Hindi laging ganun. Ang punto po natin, huwag tayong mag-procrastinate sa paglilingkod sa Panginoon. Baka magsisi po tayo, mahuli. Huwag po tayong magpaliban sa paglilingkod. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi din natin alam kung hanggang kailan yung buhay ng mga kakilala natin. Baka mahuli tayo. Maging handa tayo ngayon. Ang paghahanda sa pangkasalukuyan niyang ginagawa. Kung magiging handa tayo ngayon, magiging handa din po tayo sa pagharap sa Panginoon sa future. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sinasabi po dito ni Pablo, tiyak or certain
yung pagharap natin sa Panginoon. Sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kung sinasabi ditong sa hinaharap, someday, sa future, haharap tayo sa Panginoon. So, dapat maging handa tayo ngayon. Diba, kung estudyante ka po at may exam ka next week, ngayon pa lang dapat naghahanda ka na. Para pagdating ng araw ng exam, alam mo yung gagawin mo. Kung isa ka pong mabuting atleta at gusto mong manalo, tapos may laban ka next month, dapat ngayon pa lang naghahanda ka na. Hindi ka nagpapabukas lagi sa mga trainings, sa mga paghahanda. Habang tayo po ay may kakayahan ngayon, habang tayo po ay merong pagkakataon na gumawa ng mabuti, habang meron pa tayong lakas, huwag nating sayangin yung ating buhay. Maglingkod sa Panginoon. Kung may pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin ngayon. Huwag nating ipagpaliban. Ang paglilingkod natin ngayon sa Panginoon, paghahanda po yan sa ating pagharap sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya maging handa po tayo ngayon. Ngayon pa lang maging handa sa pagharap sa Panginoon. Huwag nating sayangin yung ating buhay. Maglingkod sa Panginoon. Gawin natin yung nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Wala yan sa tagumpay, wala sa yaman, wala sa kasikatan ng buhay. Kundi po magpasakop, magpagamit sa Panginoon para sa salita at para sa kaharian ng Diyos. Dalangin ko po na gamitin tayo ng Panginoon sa ikilalagana pa ng Ebanghelyo, at habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, tayong lahat din ay sama-sama at nagiging handa sa pagharap sa hukuman ng Panginoon. At masabi sa atin ng Panginoon na hindi natin sinayang ang ating buhay, na hindi natin sinayang yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos.